Isang maangas na naman na araw sa inyo mga koys. Ngayong araw na to papakilala ko sa inyo yung mga bagong breeder dito sa loft natin. At oo nga pala, hihahagis natin muna yung mga kalapati natin. Kaya ano pang iniintay nyo mga koys? Tara, dito nga palabas na kami. Kasama ko nga pala ngayon si Loop Girl Kotak. Wala pa nga kami sa mood dito dahil nga kagigising pa lang namin, pero kailangan na naming hihagis yung mga kalapati natin. Dahil kasi napakatagal nilang na-stock, yung iba dito is tinatamad na. Kagaya ni Uno. Paano ba naman? Pwede na siyang maging breeder. Pero kahit papano, inahabol natin sila. Dahil natos na natin sila sa Porak. Pero dito, hindi naman natin sila gaanong binibigla. Paunti-unti lang ay sapat na para ma-refresh yung mga utak nila at matandaan nila yung dating dinadaanan nila. Maya-maya lang ay nasa release point na kami. At syempre, niready na natin yung mga ibon natin. Si Loop Girl Kotak nga yung magpapakawala. Minalas nga dahil meron pang naiwan na isa. Kaya ang ginawa ko is manumano ko na lang tong hinagis. Ayan mga koys, isang mabagsik o isang maangas na umaga sa inyo. So ito na yung mga ibon natin. Hinagis natin sila mga koys para tuloy-tuloy yung training nila dito sa ating loft. Ngayong araw na to mga koys, papakilala ko sa inyo yung dalawang bagong kalapati dito na nanggaling sa kumpare natin. Kasama natin pala Loop Girl Kotak. Yan ang nag-toss na kasama natin kanina. Pero ngayong araw na to mga ka-birdie, i-check nga natin sila. Kaya tara, samahan nyo kami. At eto na nga mga koys, pumasok na yung isang ibon natin na si Uno. So yung dalawa nasa labas pa. Wala tayong magagawa mga ka-birdie kung hindi hintayin silang pumasok dahil nga ayaw pa nilang pumasok. Pero okay lang naman yan dahil matagal na mula nung uling nalabas sila. Bago ko ipakita yung mga pangmalakasan nating breeder, ipapakita ko muna si Cookie sa inyo. Kung nakikita nyo, malapit na siya makondisyon. Malapit na din matapos yung paglulugon niya. Sa lahat pala na hindi nakakakilala sa kanya, ito yung ibon natin na nagtapos ng Santa Ana, Cagayan. Breed to nung nanggaling sa pinsan natin sa Pangasinan. At oo nga pala mga koys, nung nagtapos siya ng Santa Ana, Cagayan, may halak siya at may sipon. Ito na nga mga koys, yung ibon natin na si Cookie. Meron pa siyang lugon sa parting ilong niya. At sa estado naman ng pakpak niya, kulang ng isa at medyo madumi. Oo nga pala mga koys, 11 feather itong si Cookie. Ito pa nga yung sticker nung nagtapos siya ng Santa Ana. Yun nga lang, nabakbak na dahil sa sobrang tagal ng panahon na nasa loft siya. At ang susunod naman na ibon mga koys, yung pangmalakasan natin na si Harden. Tawagin na lang natin siya sa pangalan na Hardy. Si Hardy pala ay anak ng John Harden ni Insan Jampol. Lahi ito nung nananalo ng pooling sa sektor nila. In the same time, nakakross ito sa Basra 551 nung kumpare natin. Kung di ako nagkakamali, yung Basra 551 na yun yung Tacloban finisher. Ngayon naman kay Hardy, ito yung estado niya. Bagong tubo yung buntot niya. Sa pakpak naman, napakaraming nakalaglag. Dahil sabi ko nga, molting sila ngayon. Gaya ni Cookie, malapit na rin siya makondisyon. Kaya konting taste na lang na magkaka-YB na naman tayo sa mga pangmalakasan natin na kalapati na to. Kung nakita nyo si Cookie at saka si Harden, ito yung mga ipapares natin sa kanila. So speed bird si Harden at then long distance bird naman si Cookie. So ito yung mga napili natin, no? Napili ni kumpare kung sino yung mga ipapares natin. So ito daw yung Tacloban finisher niya. So ito, papakilala ko sa inyo. At kung napanood nyo yung video ng pag-loob visit natin sa kanya, ito yung mga ibon na kinuha natin. Ito daw yung Tacloban finisher niya. So isang red check na naman mga koys. Kung napapansin nyo, medyo lugon din siya. Sa eye sign naman, dilawan yung mata na parang orange, parang si Cookie lang. Sa pakpak naman is okay lang, sira lang yung parting dulo at namumulbos din siya mga koys. Yung bloodline daw na itong kalapati na to is Pacman, kaya medyo nailag ako baka manapak. At dito nga sinampulan ko na kung bagay nga sila. Ayan, kung nakikita nyo mga koys, bagay na bagay. Dito nga inawat ko na dahil masyado pang maaga para may breed sila. Kung nakita nyo na yung ipapares natin kay Cookie, ngayon naman ipapakita ko sa inyo yung ipapares natin kay Harden. So ito naman yung ipapares natin kay Harden, ilagay ko dito sa ibang parting itaas. Nandito siya. At ito naman yung medyo may bilis daw na pwedeng i-cross kay Hardy. Medyo mailap lang to ng konti, pero yung bloodline nito is Alphonse. At ito naman yung eye sign ng ibon na to. So purple siya. Kadalasan yung mga purple, yan yung mga mabibilis na ibon. Kaya sakto talaga siya na ipares natin kay Hardy. Sa totoo lang, napakaganda ng body structure ng ibon na to. So bilugan, ito yung mga gusto ko na klase na ibon. Sa parting pakpak, patubo pa lang yung number 8 niya. Ang kagandaan lang dito, hindi siya naglulugon. Kaya kahit anong oras, pwede na natin siyang i-breed. Kaya ito, sampulan na natin kung bagay sila. Sa ibon talaga na to, medyo may kailapan. Kung nakikita nyo, inahabol-habol pa siya dito ni Hardy. Pero malaki naman yung potensyal na magpapares sila. Ayun mga koys, ayun yung mga pagpaparisin natin ngayong season na to. So abangan nyo kung kailan natin pagpaparisin yon. Abangan nyo din kung kailan tayo papag-bird. Alam ko marami na nag-aabang sa inyo, kaya abangan nyo.